Magandang araw po sa inyong lahat. Kung meron man nakikinig or nanonood, magandang araw po sa inyo. Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo mismo. Fight the big C. Usapang kanto pero usapang kanto pero usapang kanto pero Tara, panibago na namang edisyon, panibagong araw na naman para magkape tayo. Ayan, topic natin ngayong araw na to, utang. Ayan, define utang. Paano mo ipapaliwanag or ano ang pagkakaintindi mo sa salitang utang? May utang ka ba? Nagpapautang ka ba? Hanggang kailan ka? Or hanggang saan ka handang magpautang? Ayan po yung magiging topic natin ngayon. Sa akin, di ba sir, yung utang nga sabi ko sa inyo, ang sabi kasi nila, if pag nagpautang ka daw, you should consider it na as wala na. Alam mo, it should be something extra lang na ipapahiram mo sa ibang tao without even thinking na babalik pa yun sa'yo. Kasi if you do, then magiging malaking problema yun. Diba? And meron din akong isa na naging kaibigan nang nanghiram ng pera sa akin. During this time, alam mo yon, parang ang sabi niya lang sa akin is, ate, pahiram naman ako ng ganitong amount, kailangan ko lang talaga for the kids, keme, na pinahiram mo naman. Kasi naawa ka, ako kasi ang mahirap sa akin is ang topic, kapag yung naging reason nila for borrowing money is for the kids. Kasi nanay ako eh. Diba? I'm also not well off right now. So, alam ko yung feeling na mom ka, you're struggling to give something for your children. So, sige, sabi niya naman sa akin, ibabalik ko din ate mamayang gabi. Okay, so GCash sinend ko, 'di ba? Tapos, nag-ask pa siya ng additional. Sabi niya, ate, hindi ko muna mababalik ngayon kasi nagka-problema sa check, ganyan. Sabi niya, pakidagdagan mo naman, ibabalik ko sa weekend. So, weekend came, wala, 'di ba? So, prior to that, nag-set ako ng expectation. Sabi ko, sis ha, sabi ko, wala talaga akong extra. This is my budget for the kids. Then, sabi ko, kaya lang dahil sabi mo naman mababalik mo kaagad. Sige, papahiram ko sa'yo. So, actually, magto 2 months na siya ngayon. And in-unfriend niya na ako sa TikTok. Natawa naman ako sa unfriend. Unang-una, parang sa pagkakaintindi ko, sinasabi mo na depende sa dahilan kung bakit ka magpapautang. And then pangalawa, pwede bang pautang may kailangan lang yung anak ko? Ayun. Diba? Depende sa soft spot mo kasi yan eh. Sa akin sa opinion ka lang. Ako kasi sobra ako sa ganun. Pag nagpautang ako, hindi ako nag-expect na babayaran ako. Oh, so same thing yung kay Jenny Tap kanina, sabi niya talaga, yung utang is extra mo. Kasi usually naman ng nangungutang, silang nagsasabi na ibabalik nila di ba? Oo, pero ako talaga, hindi ako nag-expect na ibalik. Kahit ilang beses na ako niloloko, okay lang sa akin. Kasi So hindi mo masasabing niloloko ka kasi ikaw na yung nagsasabi na hindi mo na na-expect na ibabalik nila. Oo. Kasi kaya ako nabanggit na hindi mo masabing niloloko ka. I mean, kasi nasa isip. Alam mo na mismo. Kumbaga, pwede natin sabihin na sinasamantala nila yung pagiging mabait nyo. Oo, kasi ang point ko lang doon parang ako, ikaw, bala kalukuhin mo ako, pero hindi ka naman sa akin magbabayad yan may balik naman yun. So, ganun lang ako. Ayun. Dalawang istorya. Doon muna tayo sa umuutang. Sige. Umuutang ka ang isang tao kasi kailangan mo at wala kang pera that time. So dapat sa mga umuutang, pinautang ka ng kapwa mo, sana responsibilidad mo na bayaran ito. Kasi yung salitang utang para sa akin, need mo talagang ibalik. Kaya na-invento yung salitang utang, ito yung need mong bayaran pabalik kung ano man tong inutang mo. So dapat sa namumutang, ulitin ko, pinautang ka na, nagtiwala na sa yung tao, or naawa sa'yo, let's say, bayaran mo naman.
Kasi bibihira ang mga tao na nagpapautang. Kasi once na nagpautang ka sa isang tao, nandun yung tiwala mo nito. Kaya mo to pinautang. Kung wala ka naman tiwala sa isang tao, for sure, hindi mo yan pautangin. Doon naman tayo sa nagpautang. Nagpautang ka, salamat. Kasi may ganito ang puso. Nakita mo na kailangan ng kapwa mo, kaya mo pinautang. At maswerte ka, that time, mayroon kang extra may papahiram sa taong nangangailangan. Hindi lahat ng taong inuutangan mayroong pera or may tutulong na may bibigay that time. Doon nagkakaroon ng conflict eh. Once na siningil mo ko, oo, responsibility kong bayaran ko. Eh nagkataon that time, wala pa akong may bibigay sa'yo. Doon sa sama loob mo, doon nagpautang sa akin. Kapal naman ang mukha mo, pinautang kita, hindi mo kaya ibalik. Masisisi mo ba ako? Oo, mali ko yun. Hindi ko maibalik, hindi ko nagawa ng paraan. Pero hindi pare-pares ang buhay ng tao. Minsan wala, minsan meron. So depende sa pag-iisip ng tao both side. Especially nung nagpautang. Kung paano mo tatanggapin yung mga bagay na ito. Yung mga dahilan niya. So para sa inyo, anyone can answer or anyone gusto ko marinig yung sagot ng tatlo sa inyo. So ang mangutang ba ay masama? For me, hindi. Sa opinion ka lang kasi, Janitap. hindi. Ay, sorry, Malaya. Kasi, parang naiisip ko kasi, paano kung ako yung dumating dun sa point na yun, na ako yung mangungutang. So, parang ayoko rin mangyari. Di bali nang ako yung utang, wag lang ako yung mangutang. Maawain kasi ako. Ewan ko ba, kahit na niloloko na ako, minsan nga, unauulit pa eh. Pero, sige lang. Actually, mangungutang ako kay Malaya, mabait pala siya eh. Charot lang. Sige pa utang na, tayo naman magkaibigan tayo, ikaw naman oh. pwede pa ulit-ulitin. Kasi Mako, same yung sagot ko, hindi sa akin, hindi sa mamangutang, lalo na, well, at least for myself kasi alam ko na marunong akong magbayad. Ang problema lang, hindi, 'di ba, again, we cannot expect the same from other people. Unfortunately, we have we have different upbringing, we have different beliefs, 'di ba, at experiences in life. So, alam mo 'yon, unfortunately na lang for us, if we're not able to, alam mo 'yun, yung parang pinagkatiwalaan mo, pinautang mo kasi iniisip mo na kung sa'yo din mangyayari 'yon. 'Di ba? Yung expectation mo is the same thing. Unfortunately, it's not always that way, 'di ba? You cannot expect to give and expect the same in return. Pero again, recently na-scam ulit ako nung nautangan ako, 'di ba? Yun nga. Tapos in-unfriend na ako sa TikTok. Tapos nakikita ko, may isa pa kasi akong account na dumaan siya sa FYP ko. Nakita ko saan nag-check-in, ang sarap ng kinakain. Alam mo 'yon. Samantalang hindi pa niya naalalang bayaran yung utang niya sa akin. Oo. Aluwa sa sagot nyo, may masamang utang. Kaya ako nasabing may masamang utang, depende kung saan mo gagamitin ang iyong pinangutang. Kasi nowadays, at alam naman natin, na hindi lahat na nangungutang sincero o dadalhin sa makabuluhang bagay. Kung ito'y dadalhin sa hindi makabuluhan, para sa akin, yung masamang utang. Kung luho lang at inggit sa kapwa na gusto mo'y meron ka, for me, yun ay masamang utang. Basta hindi makabuluhan, ang paggagamitan, masama para sa akin. Huwag ka na lang mangutang. Okay. Let's all welcome Takashi Sapida. Anong take mo? Good morning, good day. Anong take mo, tol, sa utang? Kung nagpapautang, maraming beses na rin akong hindi binayaran. Kaso lang, akin kasi, yung pagpapautang, isa ring pagsubok sa taong malapit sa'yo o kaya kakilala mo. Kung siya ba kumbaga matinong kausap, diba? Sa amin kasi, sa turo ng tatay ko, tatay ko na naman, sabi ng tatay ko, ang masamang tao umihiram, pero hindi nagbabalik. Yun ang ko. Kumbaga, magpautang ka man, pag ikaw nagpapautang ka, isipin mo lang din sa sarili mo na yung taong yun may tsansa na magipit at hindi ka mabayaran pa sa time na tinakda niya. Pero dapat yung mga nangungutang, kung hindi kayo makakapagbayad sa tinakdang araw, dapat sabihan nyo kagad. Ang masamang tao humihiram pero hindi nagsasoli. Ngayon, kung meron kang na-encounter na ganong tao,
Magdadalawang isip ka ng bigyan eh. O pautangin eh. Baka next time na lumapit sa akin yun, bigyan ko na lang. Kasi hindi nagbabayad eh. So Diba? base sa mga sinabi nyo, mga naging sagot nyo, ewan ko kung sasang-ayon kayo na yung mga nangungutang may pagsubok sa buhay. Kaya papakailamanan. Hindi lahat. Hindi kasi May point kasi si Alamat eh. Hindi yung sinasabi ni Alamat, 'di ba? Yung pangangailangan na sinasabi mo Yan, siguro, yan, sir, no? sasabihin ko. Is dalawang klase ng pangangailangan. Pangangailangan na talagang need, 'di ba? Or yung pangangailangan lang kasi may addiction ka. For example, gambling or social status mo sa buhay, gusto mo lang 'di ba? Masustain, ganyan. So, yun nga, kagaya nung yung sinabi ni Alamat, naniniwala ako doon, totoo yung sinabi niya. Yung sa akin lang, 'di ba sabi ko nga, depende talaga sa approach sa akin kung saan gagamitin yung pera. Mahina ako pag sinabing may sakit o anak niya, ganyan. Pero kung sasabihin niya lang kasi gusto kong bumili ng bagong cellphone or gusto kong magpalagdagdag ng boobs, syempre hindi, 'di ba? Hindi ko yun i-consider. Kasi ako nga gusto kong magpadagdag ng boobs, walang budget eh. Joke Wait lang wait lang ha. Ang daming pwedeng i-example. Yung pagpapadagdag ng boobs yun na. Sorry na. Hindi, okay lang. Mas Aray ko. mas naging curious lang ako. kung bakit boobs yung naisip mo. Pwede ba pa-flip ng camera? So ito, nagpapautang kayo, mahina, weakness nyo yung pag sinabing sa anak, pag sinabing sa emergency or whatever. Tapos, sabihin na natin pinautang nyo, and then makikita nyo nasa Boracay, makikita nyo nasa Sugalan. Request na yun. Hindi, I mean, alimbawang mauulit, sasabihin ulit nila yung same na dahilan. Ano yung, Okay. kasi mayroong mga taong ganyan ha, bandang Yeah. huli, ikaw pa yung masama. Ikaw naman, naiintindihan mo naman yung kalagayan ng anak ko. Sinabi ko naman sa'yo na babayaran din kita pag nakaluwag-luwag ako. Pag nanalo ko sa sabong, pag nanalo ko sa casino. So how do you handle those kind of things? Or people? Kung nagsusugal, yun pangit talaga. Pero kung nasa pasyalan or nasa magagandang lugar, aalamin ko muna kung sa kanyang Okay. o baka may nag-treat lang naman sa kanya, 'di ba? Hindi Okay. kasi hindi ako kagad nagja-judge kasi kumaga talagang inaalam ko muna kung talagang I like that. I siya ba like yung the gumastos? answer. Siya Yeah. ba yung gumastos or 'di ba? Kasi minsan Nagulat nga ako doon sa sagot mo eh. I mean, hindi ko iniisip yung kasi ako sasama kagad loob ko ah. Hindi mo muna ako naisip bago, pero tama rin yung sagot mo. Siyempre, kasi kung halimbawa bigay ganun sa din kanya naman, yun. or may nag-treat Na sa hindi niya kanya kaibigan mahindian. or family niya, 'di ba? And since nasa mabigat na posisyon siya ng buhay, gusto niya lang i-enjoy kahit papano para makapag-relax. Oo naman. Maganda yun. Kasi hindi naman kasi lahat ng pinapost, 'di ba? Parang totoo or 'di ba? Minsan meron nasa loob pinakaloob nun, pinakadahilan nun kung bakit ganun, 'di ba? It happens, ganyan. Masimit ko lang din. Ako kasi dumating ako sa point na talagang malaki yung kailangan kong utangin. Napakahirap lumapit sa mga tao. Doon mo malalaman na yung tunay mong kaibigan na Teka, bukod yung bukod yung talagang wala naman talaga Oo, may ganun din naman Paano? na Pero- time. Pero ang kagandahan nun to, malalaman mo yung kung sino pa yung hindi mo inaasahang magpapautang sa'yo. Siya yung lumapit na magpapairam sa'yo. Talagang kailangan ko 50 mil ng time na yun kasi nasisaryan yung asawa ko eh. So, ang hirap, mukha ka lang talagang kawawa pero wala kang makagawa. Ang talaga ng tulong nila. depende rin kasi yan eh. Parating talaga marereject ka tol eh. May mga time na marereject yung mga umuutang talaga. Napakahirap So, din ma-reject. sumama ang loob mo nung pagkakataon na yun sa mga nag-reject Na sa'yo. ikaw yung nangailangan. Hindi naman sa ganun. Pero merong mga time na alam mo na alam mo na yan men eh. Kung alam mo na may Hindi ko alam. maitutulong. Hindi, alam mo, meron mga taong lalapitan ka. Alam mo na may maitutulong sila. And seryoso ka naman sa sinasabi mo na kaya mo namang bayaran na ganito. Hinihintay ka lang pera. Kaso lang, hindi ka nila pauutangin. So, teka lang ha, baka kasi mawala sa isip ko to eh. Para sa akin to
Hindi dahil hindi kita pinautang, pinagdamutan na kita. Kahit alam mo na meron ako or sagana ako, hindi dahil hindi kita pinautang, iisipan mo na mahirap akong utangan. I just wanna know kung saan mo talaga ba gagamitin, or naitanong mo ba sa akin kung ano rin yung pangangailangan ko. Halimbawa, nangutang ka sa akin, alam mo na nasa ibang bansa ako, alam mo na mas nakakaangat ako kaysa sa buhay mo, wala kang pambiling bigas, wala kang pamkain 1 linggo, mangungutang ka sa akin, hihindian kita. Sasabihin mo ba sa akin na ano ba naman yan, nandiyan ka sa ibang bansa, hindi mo man lang mapautang? Tanong ko lang to out of curiosity kasi dumating din ako, nangutang din ako. Ito medyo para sa akin maganda to. Sabihin na natin yung nangungutang sa inyo about kids, about bata, emergency, nasa ospital. Papautangin nyo. Sagot ni Jenny at ni Malaya, if that's the case, they will. Si Alamat at si Takashi. Ako, kung meron naman akong maibibigay, kahit papano, maliit man o malaki, go, shoot. Bigay na yun sa'yo, hindi mo na sinabing utang. Yes. Ganun din ako eh. Bata at magaw buhay, pamilya, shoot, go ko dun. Basta meron ako. Oo, kasi emergency yun. Hindi mo na yun sa akin kasi ano eh. Sa akin kasi hindi mo kailangan mangutang eh. Kung meron ako, may ibibigay ako sa'yo. Gcash mo, number. Ganun, diretso. Wala nang Bibigay ko usapan. po sa'yo, Takashi. Pero yung Happy tayo, Malaya. hindi ko masusuportahan yung padagdag. Alam ko masakit or merong hindi tatanggap na magiging sagot ko. Unang-una, ikaw ang magulang. Alam ko, sasabihin mo sa akin, ito na lang yung nakikita mong paraan. Pero bakit hindi ka muna nag-ipon para if in case may emergency, pwede kang, may bubunutin ka. Kasi nasasabi ko to dahil iyon ang sinasabi ko ngayon sa mga nangungutang sa akin. Not unless it is a life and death situation, bibigay ko sa'yo. Hindi ka na mangungutang, ibibigay ko sa'yo yung perang kailangan mo. Kasi ewan ko kung nangyayari sa inyo to. Mostly kasi kaya nga nabanggit ko yung bigas, panggatas ng anak mo sa 1 linggo. That's bullshit to me. Pero kung halimbawa man na emergency like sa mga bata, sasabihin ko sa inyo, bigay mo sa akin yung resibo, kung ano magagawa ko, kung ano maidadagdag ko, ibibigay ko sa'yo. Oo. Diba? Kasi ngayon, pag usapang pera, mahirap yan eh. Pero may tanong ako sa inyo, may tanong po ako sa inyo, no? So, napapag-usapan yung parang tampo or samaan ng loob kung hindi ka napautang. Question lang to, para ba sa inyo, does it matter or meron bang, ano bang Tagalog nun? Does it matter ba kung ano yung pinagsamahan ninyo nitong tao na to? Kaya kayo magkakaroon ng tampo. Paano ko ba i-explain? Ibig ko sabihin, parang ganito, diba? Let's say, nag-try ako kay Alamat, mangutang. Si Alamat, kakakilala ko lang naman dito, diba? So, parang mas madaling bang tanggapin at tinanggihan niya ako versus dun sa yung kaibigan mo simula nung elementary kayo, tas ilang beses din siyang lumapit ng tulong sa'yo noon na natulungan mo. So, I guess that's my question. Nag-gets nyo? Yeah. It matters yun. It matters. Yung pagkakakilanlan mo sa tao. Oo. Sa akin din eh, it matters yun kasi nga ako kahit kamag-anak ko na, it still matters kung paano kita nakilala. Kung alam ko nga, tulad nga na sinabi ko, nanghihingi ka ng pang-emergency pero nakikita kita nagsusugal, di sana yung pinansugal mo, yung pinambisyo mo, inipon mo na lang para sa panahon ng emergency, meron ka mabubunot para sa anak mo. That's my main thing now. Yun yung pinopoint out ko, kaya hindi mo ako basta sinabi mo anak mo, sinabi mo na magulang mo, mahal mo sa buhay, nakakita ko ano yung meron ako. Kasi unang-una, hindi ako nagdadamot sa'yo. Iniintindi ko lang yung pwede ring mangyari sa pamilya ko. Baka kasi bukas makalawa, knock on wood, may emergency na rin ako, naibigay ko na pala sa'yo.
So nagpapasigurado ka, baka Yeah, mag-say. yun yung para sa akin. Yun yung para sa akin. Tama naman But yun. sabi ko nga, sa tiwala, kung halimbawa ang relasyon natin ay parang magkapatid na talaga na kahit wag mo akong bayaran, kahit hindi ka mangako. Kasi kung talaga namang gusto mo akong bayaran, hindi ka na para mangako. Babayaran mo na lang ako. Kaya po sa mga nangangako, lalo na sa pag-ibig, pag kayo'y pinangakuan, asahan nyo. Hindi matutupad yan. Yari na. Kami din ako nadidinig na opinion about mas masakit pa yung lumapit sa kamag-anak na matanggihan kaysa sa ibang tao na hindi mo kilala tapos natanggihan ka. Kasi 'di ba parang iniisip mo, especially kapatid mo, nakita mo naman maayos ang buhay. Alam niya naman niya na hindi ka scammer, 'di ba? Pero lalapit ka ng tulong tapos tatanggihan ka. 'Di ba parang mas masakit kaysa dun sa taong hindi mo naman kadugo. Totoo yan. Tatampo ka pero hindi ka magagalit. Kasi at the end of the day, maintindihan mo yung baka meron silang pag nagtanim ka ng galit, masama ka mangungutang din. Hindi ka lang napautang, galit ka na. Maghanap ka ng ibang mauutangan. May tao dyan. Dami kang kaibigan. Doon sa mga nanonood at nakikinig ngayong oras na to sa atin, kung halimbawang kayo, sa tingin nyo yung nasa isip ng mga taong nangungutang, pero yung isip nila na pag pinautang ako nito, hindi ko naman kailangan bayaran, o kaya nagtatago pa sila pag araw na ng singilan, tulad ng ginawa kay Jenny Tap. Kasi unang-una, nahihiyaman ako, usually na banat ng mga nangungutang, nahihiyaman ako sa'yo pero kailangan kong gawin to, kailangan kong mangutang sa'yo. Pero bakit kapag oras na ng bayaran, ang gamit pa rin nila sa yung dahilan, nahihiya ako kasi hindi pa kita mabayaran kaya hindi ako nagpapakita sa'yo. So ano yung take nyo doon sa mga tao nangungutang na talagang pagkasabi pa lang sa'yo, yung thinking nila, pwede naman kita. Ano yun, tol? Kaya nga, sabi ko nga sa'yo kanina, nasa Bible na yun, nakasulat na rin. Ang masamang tao, nanghihiram, pero hindi nagbabayad. Ang thinking nila, nasa Canada naman yan. So, markan mo na yun. Wala ka palang meron talagang taong... So masamang tao mo kinukonsider yung mga ganong mentality. Oo. Alam mo meron siyang kapasidad magbayad Pero hindi niya iisipin yun kasi ang mentality niya, maganda ang buhay mo. Hindi ko kailangan magbayad na dito Baka ibigay na nga lang sa akin to, hihintayin ko na lang. Ganon din ang thinking niya sa ibang tao. Maghahanap siya ng mauutangan niya na sa tingin niya na i-absuelto siya sa mga utang niya. Right. Yun yung mga masamang tao. Bakit may mentality ganon? Bukod dun sa makapalang mukha at saka very deceiving, no? Bukod sa masamang tao. I'm just being honest. Oo, 'di ba? Kasi yung 'di ba, may kumbaga mabait yung mukhang two-faced para sa akin yun mabait yung mukhang iniharap mo sa akin nung nangungutang ka. Nung oras ng bayaran, hindi ka makaharap sa akin. Alam mo yun, kasi ako kung sakaling dumating ako sa ganung point na hindi ako makakapagbayad dun sa promise date, prior to that promise date, magre-reach out na ako sa iyo. Yan yung lagi ko sa kanilang sinasabi. Kasi alam mo, sabi ko, what if dumating yung time, 'di ba, na mga ilangan ka uli. You just wasted a person like me na nagtiwala sa iyo. Wala ka na ngayong chance ulit na lumapit sa akin kasi sinira mo na. Kumbaga parang ganun ako kasi pagka ganyan, halimbawa talagang wala kang kakayanan na bayaran ako, kausapin mo lang ako ng maayos. Huwag mo kong tataguan kasi yun yung bakit pinagtaguan, bakit anong nung moment na alam ko na kumustang yung pangangamusta mo sa akin, 'di ba? Yung mga ngamusta para umutang, kamustang yun, 'di ba? So yun, sa akin hindi. Kasi lagi ko iniisip na talagang nangangailangan kasi talaga sila. Kaya nga 'di ba sabi ko, kung niloloko man nila ako, hindi sila sa akin magbabayad. 'Di ba? Doon sila sa taas kumbaga may kapalit lahat 'yan. Kasi ako sa sobrang ganun ko, ngayong year lang na to dumating ako sa sobrang down ako kasi kumbaga nag-resign ako sa trabaho. Tapos because I need to go back here in the Philippines kasi nagkasakit ako. So talagang naubos talaga ako. Pero alam mo yun, parang si Lord yung gumagamit para magbalik sa mga
ibang tao naman na gumamit para ako naman yung tulungan. Alam mo, napaka ano kasi, hindi ko alam. Sa experience ko yun, maganda yung group of friends mo and maganda yung mga tao nangutang sa'yo, iyan yung tinatawag ko naman na utang na loob. Sobra. Hindi ko siguro, sa'yo, hindi ako nag-expect ng balik. Pero, galing. Oo, pero may mga tao talaga, kahit na mga maliliit na tao lang as in, talaga nag-contribution sila for me, ganun. Talagang, hala, yun parang hindi ko sila, kumbaga hindi ko nga sinasabi na nangailangan ako na may sakit ako, ganun. Pero talagang as in, So hindi mo masasabi na masama at makakapal ang mukha ng mga taong hindi nakapagbayad sa'yo? Oo, kasi hindi ko sila iniisip na ganun. Kasi ayoko, kasi yung katulad niya, ako yung darating sa point na ganun, na ako yung uutang. Di baling ako na magpautang. O di ba? Ang galing sa totoo lang kanina sumasang-ayon din ako kay Jenny Tap sa kay Takashi. Pero nung marinig ko to, biglang nabago yung ko. Ito naman po yung gusto ko sa pagla-live ko, kaya gusto ko rin nagla-live, hindi lang para makilala nyo or sumikat or whatever, but for me, for myself to learn more. Dahil itong mga taon to is strangers for me, but willing sila mag-open up and magbigay ng mga kanilang opinion at kuro-kuro about sa mga bagay or topic na gusto kong malaman. Kung may mga masamang gawa, yung mga nabanggit ni Ma'am Jenny, yung nangutang, negatibo yung matik yun. Pero kung wala namang masamang pinapakitang gawa sa'yo or action yung taong nangutang, bakit mo pag-iisipan na hindi maganda o hindi tama? Kasi like papasok na sabi ni Malaya, what if ikaw yung dumating sa sitwasyon na gano'n, na ikaw nangungutang, pero deep inside, totoong wala kang pera at wala kang kakayanan. Masakit sabihin yan tao, masamang tao, pero deep inside mo, bukal naman sa puso mo na gustong gusto mo magbayad, wala ka walang kakayanan. Napakasakit mo sa isang tao. Kumbaga para sa akin, nangutang na yung tao, wala nang kakayanan that time, pero binagsak mo pa sa kalugmukan. Ano na lang ang sasapitan ng taong yun? Yung side lang na nangungutang hindi ko sinasabing okay na nangungutang. Basta wala namang negatibo or masamang pinakikitungo sa'yo ng utang. Para sa akin, hindi ko siya pag-iisipan ng hindi tama kung nakikiharap naman siya sa akin ng maayos. Kaya din tayo ang dumating. Para sa akin it depends din nasa sa atin din na magpapautang or nasa magpapautang din kung paano ka magpapautang. Masasabi ko na sa sitwasyon ni Malaya, maswerte siya kasi lahat ng mga napagbigyan niya or napautang niya is marunong mangutang. Compared sa mga nakasalamuhan namin ni Jenny at ni Takashi, siguro mas marami kasi yung nakasalamuhan Excuse me, hindi rin lahat Yeah, kaya nga, ito nga di ba? Pero hindi kasi, gusto ko yung body Pero kasi sis, yung outlook mo kasi in life, and nakakatuwa yun. Ako din, alam mo yun, listening to you, point ko lang kanina, I'm not saying na masamang tao sila, I was saying two-faced, yung iba, di ba? Alam mo yun, yung humarap sa yung kaawa-awa, pag sinisingil mo, sila pa yung matapang, samantalang, alam mo yun, siya yung nag-promise, hindi ikaw yung yung minsan nga sinasabi ko pa na, no, hindi mo na kailangan ibalik yan, hindi, ibabalik ko talaga. Alam mo yung ganun. So, ewan ko kung masama akong tao or kilala ko lang kung sino yung nangungutang. Unang-una, isang dekada na ako dito sa ibang bansa. Kinamusta mo ba man lang ako? At sana, wag mo akong kakamustahin. Kasi alam na natin lahat kung anong kasunod ng kamusta. Kamusta ka, pautang. Di ba? Kaya mas gugustuhin ko na magkwentuhan tayo. Kaya nga ibabalik ko, sa loob ba ng isang dekada na nandito ako sa ibang bansa, nagkakwentuhan man lang ba tayo? Pagpasensyahan nyo na, kung mangungutang kayo sa akin, willing po ako magbigay kahit walang kabayar. Pero gusto ko munang malaman kung talaga bang ikaw ay nangangailangan. Paano ko yan malalaman? Pakitaan mo ako ng mga proof, ebidensya na talagang kailangan mo. Madali naman tayong kausap, tao lang tayo. Anong napulot yung aral sa araw na ito regarding sa utang? Na porque hindi ka pinautang nito is hindi mo na kaibigan. Meron lang talaga mga taong hindi ka willing pautangin kasi wala itong nakikita o tiwalang nakikita sa iyo o nararamdaman. Kaya hindi ka nila papautangin. Hindi lahat ng tinuturing mo kaibigan, madaling salita, hindi mo kaibigan.
Ako, sir, ang dami ko din natutunan dito. Natutuwa ako sa point of view ni Malaya. It's one thing na, alam mo yon, nagpa-change na ko. Pero di ba sabi mo, pagka hihiram sa'yo, papakita lang ng proof. Yung picture ba ng boobs pwede na ipakita para sa utang? Charot lang. joke lang po. I like it. Gusto ko yun. And it's talagang wag ka mag-expect lagi na mababayaran ka kapag nagpautang ka. Para hindi ka na masaktan, alam mo yun, 'di ba? Tapos siguro ngayon mas na rin ako, mas medyo hindi naman mautak. Pero mas pili ko na rin yung mga pinapautang ko para kasi pag alam ko naman na mas pag needed talaga, nagbibigay talaga ako kahit kahit wala nga ako magbibigay ako gagawa ng paraan para lang mapahiram ka, ganun. Kung halimbawa may gusto kayong pag-usapan, gusto maging topic sa susunod na linggo, let me know, PM me or whatever, para maipaalam nyo sa akin. Yung hindi naman, kasi hindi ko masabi na ibigay nyo lang sa akin yung topic na kapupulutan natin ng aral. Sa tingin nyo, meron tayong bagong matututunan tulad ng utang. Ang natutunan ko pagdating sa utang, simple lang. Huwag kang magpautang sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan. At para naman sa nangungutang, hindi dahil hindi ka napautang, hindi na kita pinagkakatiwalaan. Yun lamang po. Yes. May mabilis lang ako sabihin. Siguro you're just waiting, kumbaga parang siguro hintayin mo lang yung break mo, 'di ba? May mga iba naman talaga na naging famous lang sa TikTok. Alam mo yun, one of their videos went viral, ganon. So, yung kumbaga parang kanya-kanya talagang panahon 'yan. You have great content, siguro alam mo yun, kailangan lang na magkaroon ng isa na viral video mo, 'di ba? And who knows, 'di ba? With many followers, magiging isa ka din sa mga famous here in TikTok. Kami number 1 fan mo ni Jen. Agree ako kay Jenny. Kasi diba? yung agree ako kay Jenny, hindi sa paggabuhat ng bangko dahil kakilala kita. Yung content mo, unique. And sabi nga, darating na yung break mo. Break time. Break time nga lang. Break time. Hindi, uulitin ko naman, alam na ni Alamat at ni Takachi to. Ulitin ko, hindi ko kailangan maging sikat. Hindi ko hinahangad sumikat or maging famous. Magkakilala lang tayo, sapat na para sa akin. Iba kasi yung famous, iba yung sikat. Dahil lahat ng sikat na kakilala ko or nakilala ko, lumubog na sila. Gusto ko lang makilala. Kala ko nakalimot na eh. Pwede rin. Diba ganon minsan? Ayun po, again, Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo. Mismo, fight the big C. Again and again, it's not goodbye, it's always. See you later, guys. Hasta la vista. Thank you, Iwan tumapos. baby. Alamat. See you later. Baby! Bebe. Thank you.